Na-miss ko po kayo nung Sunday. At nasa Divine Grace Bible Church po ako nung Sunday. Baka hinahanap po ako ng iba. Hindi ako nakapagpaalam. Buksan niyo po yung mga Bibles niyo sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 21. Acts 21, aklat po ng mga gawa, kabanatang 21, talatang 27. Verse 27, when the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, "Men of Israel, help! This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. Moreover, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place." Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Buksan ang aming isip, buksan ang aming mga puso, buksan ang aming mga bibig na maunawaan po ang inyong mga salita at maibahagi po namin ito. Tulungan po ang inyong abang lingkod sa pangangaral ng inyong katotohanan upang sa gayon lahat kami sa aming kaisipan masilayan namin ang liwanag ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Alam mo na mapapersecute ka for going on mission, at alam mo kailan darating yon. Pero dahil sa iyong pagsunod sa Diyos, gusto mo pa rin gawin. Ganito kahirap ang mission. Siguro sa Pilipinas, iba ang itsura. No? Minsan sinasabi nila, Pastor, madali ang mission. Siguro, sa mga nag-aral how to do their missions, nasabi ko na sa inyo, nung nag-aral kami sa Phoebias, though I'm a short course, karamihan ng gumraduate nung 4-year course ay missions. At ang gagraduate ng pastoral ministry ay dadalawa. Pero may gustong gumawa. Iba pa yung mga Bible school na meron tinatawag niya New Tribes, is a Bible school and also a mission. Sila ay pupunta sa mga tribo at magbabahagi ng salita ng Diyos. At nakakamangha ang kanilang mga ministry at gawain, mga kapatid. Si Pablo, kakaiba din. Kung ako, si Paul, kung ako yung gagawa ng mission ng Acts 21, I won't pass through this one. Di ko to dadaanin. Ayoko to. Kung ako gagawa, meron ako strategy na gagawin. Instead of pupunta ako sa Jerusalem and my goal is to go to Rome, babarkadahin ko na lang at magpapatulong ako sa Macedonia. Yayayain ko ang Philippi o Philippian Church, tulungan ako and will go to Rome. Para sa akin, yun po yung pinaka matalinong pamamaraan kung paano po siya gawin. Why is that? Bakit kung ako hindi ako gusto ito? Ganito mga kapatid. Ang Philippian o ang lugar po ng Philippi, ang lugar po na yun ay small Rome. Kung ano ang karapatan ng isang Romano, yung Romano doon sa lugar ng Philippi, parehas lang. No tax, no land tax, ang sarap ng buhay, di ba? Yung pribileyo nila ng mga mamamayan ng Roma at yung mamamayan ng Philippi, ng bayan ng Philippi, parehas lang sila. Ibig sabihin, kung ipe-persecute yung taga-Pilipos ng mga Romano, hindi basta-basta magagawa yun. Kaya kung ako po yung gagawa,
Bawa, yayayain ako, but we'll go on mission. Saan tayo pupunta? We'll go to Rome, pero kailangan tayo ng Jerusalem. Doon tayo dadaan. Di ba pwedeng sa Pilipay na lang tayo magpatulong? Alam mo, kahit po pag pupunta kami sa mga school, pagpunta namin doon, may sasabihin kaming kakilala namin. Kakilala po namin itong taong ito. Pero pag school ang pinupuntahan po namin, ang sinasabi ko, kasama po namin si Alan Sibilia. Nagliliwanag yung mata ng principal. Yung isa sabi na, teacher ko yan. O di, ang bilis ng permit, di ba? O sige, pastor, ganito, ganito. Do approve na kami, pero pag sinabi namin, alam na sinasabi ko yun. Pag sinabi ko yun, yung approval, medyo may konting ngiti na yung principal. Maliban sa natutuwa na siya na magtuturo ng mga bata. Ganun po yung effect po nun. Ano po? Kaya kung ako ang tatanungin, Pastor, pupunta ka ba ng Jerusalem? No. At alam ko kasi yung mangyayari. Kung ako si Paul, alam ni Paul kung ano ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Why still pass through it? Yun po yung sovereign work and plan ng Diyos na kung saan si Apostol Pablo ay kailangan siyang magpasakop sa kanyang senaryo. Kung ako lang, mga kapatid, kung ako lang, do I have a better plan? Yes, pero ang plano ng Diyos ay soberano at perfecto po yun kapag nagawa. Pero kung strategy ang gagamitin on mission at sa paggawa po ng mga ganito, mas gusto ko yung ganong paraan. Pero hindi po yun yung paraan ng Diyos. Magmi-mission si Paul, hindi sa mga ordinaryong mamamayan, and is not simply going to mission. Kasi minsan naisip natin, hindi po nagbabago ng estratehiya si Paul. Jew, then Gentiles. Ulit-ulit yan. Jew ang target first, and Gentile. Akala ko nung nagpagpag siya ng titigilan yung mga Hudyo. Mga kapatid, hindi ganun si Pablo. Pinagpagan niyang paa yung mga Hudyo na nandun at present, pero nung lumipat siya ng bayan, ang target niya pa rin ang kanyang kababayang mga Hudyo. And then go to Gentiles. And this time sa Rome, iba ang mangyayari. Iba ang mangyayari, mga kapatid. Kaya maintindihan natin, Pastor, mas better ba sa naiisip mo yung strategy na nangyari kay Paul kesa sa naiisip mo? I think so. And this time, Paul will not simply evangelize ordinary Jew and Roman people. Dalawang gobernador ang kakausapin nito. At kakausapin niya at ang kanyang babahaginan ng salita ng Diyos ay Roman soldiers. And then, mayroong mga Hudyong bibisita. And this time, baligtad. Roman soldiers and then Jew. Hindi pala tama yung sa akin. Sa akin, maganda. Konti ang strain, konti yung sakit, pero iba yung plano ng Diyos. Okay, gusto mo ordinary, ito lang mangyayari. Pero ang Diyos will go to Agrippa and Festus. At babahaginan niya mga Roman soldiers. Mas malaki yung impact at mas malaki ang paglaganap ng mga bagay na to. And then papasok lang po yung mga Hudyo dahil bibisitahin siya sa kanyang bilangguan. Pag-usapan po natin, the arrest of Paul. Magsisimula po yan ng verse 27 ng Acts 21 at aabot po yan hanggang chapter 22 verse 29. Okay, kaya sports fellowship mamaya na po 2:30 siguro. Hindi ko po balak tapusin lahat. Okay, ito po yung hati na pwede nating makita. Sa verse 27 hanggang verse 29, the accusation. Sa verse 30 to verse 32, the confusion. Sa verse 33 to verse 36, the intervention. Sa verse 37 hanggang chapter 2, verse 29, the defense. Okay, the accusation,
the confusion, the intervention, and the defense. Nung una, hindi ko gustong isali ang verse 37, kaya lang parang incomplete po yung storya. Sa umagang ito, mga kapatid, take upin lang po natin the accusation. Ano ang inaakusa kay Apostol Pablo at aabot po ako hanggang intervention. Yung sagot po, yung defense po ni Pablo, pag-uusapan po natin next Sunday, that will be June 1. Nahati na yung taon pagdating doon. O malapit ang mahati yung taon. Ano ang nangyari? Balikan po natin yung istorya. Si Pablo, ninais niyang pumunta ulit ng Jerusalem. At ito po yung plano ng Diyos para sa kanya. Ang kulit din, kapag tiningnan niyo po yung mapa, yan na naman ako sa mapa. Pag tiningnan niyo ulit yung mapa ng missionary journey ni Paul, nakagitna ang Miletus kung saan nangaral po si Apostol Pablo at kinausap yung mga elders. Nakagitna po yan sa mapa, papuntang Jerusalem sa kanan, kapag nakatingin po kayo sa mapa, sa kaliwa, kapag umakyat po siya, makakarating siya sa Rome. Okay? Left going northwest o north-left ng kamay po ninyo. Tapos, right, papuntang right, nandun po yung Jerusalem. Pero iba ang plano ng Diyos. Para makarating si Paul doon sa Rome, sa halip na didiretso siya at punta muna ng Macedonia, pupunta ng Philippi, nandun yung maraming kaibigan niya na tumutulong sa kanya. Sa halip na pupunta siya ng left at pumunta na lang at makipag-usap at samahan niyo ako sa mission natin sa Rome at gusto kong bahaginan ng salita ng Diyos ang Rome, hindi yun ang pilana ng Diyos. Paul, umuwi ka sandali. At nandun yung kaibigan mo si James. At mula doon, padala siya sa Rome. Ang layo no? Alam niyo yun? Bababa ka muna, pupunta ng Jerusalem. Alam mo naman, bubugbugin ka doon, tapos ipapadala ka ng Diyos sa Rome. Kaya ganun po kalayo yung, alam niyo yun, from Middle East, kailangan niyang pumunta ng Europe. Bakit hindi na lang from Asia na malapit sa Europe? Alam niyo yun? Kasi ang Ephesian Church o ang lugar po ng Efeso ay nasa Turkey. Okay? Kukunti ka na lang, boundary ang Turkey ng Europe. Pwede na siyang pumunta doon. Tama ba? Parang sa atin alam niyo yung mundo natin, mahilig tayo sa shortcut. Gusto natin straight line. Alam niyo yun, kung bakit ang expressway natin, konting liko lang yun, dadaanan mo lahat ng bayan tapos mabilis ka na makakarating. Hindi pag dumaan ka ng MacArthur Highway, dadaanan mo lahat ng palengke at matulog ka, magising ka, matulog ka ulit, magising ka bago ka makarating ng Maynila. O yung sumakay dati ng Philippine Rabbit na pula, alam niyo po yung ibig ko sabihin. Mula Dagupan, babaybayin mo lahat. Alam niyo ba yun? Nung galing kami sa Baguio, last time, pinag-commute kami at sinuyod namin, buti hindi nabangga yung sinakyan namin, Solid North. Okay, sinuyod po namin lahat ng bayan at mahigit kaming 4 na oras para makarating ng Tarlac City. Kapag may dala kami sa sakyan, 2 oras lang at nasa Tarlac na kami. Kasama na yung pagpahinga namin doon sa Baguio Expressway. Gusto natin mabilis, pero ito ang Diyos, iba. Kakaiba no? Pwede sabihin ng Diyos, sige, diretso ka na dyan, go to Macedonia, punta mo yung mga mananampalataya ng Philippi, patulong ka, mabilis ang mission. Sabi ng Diyos, na. That's not the right way. Ito yung pupuntahan muna natin, we'll go to Jerusalem. Sino ba naman ang gustong nahihirapan sa mission? Tama ba? Sino ba naman gustong mahirapan? Kahit po ngayon, kapag ikaw ay pinapasulat ng formal team
at pinakaayaw natin ginagawa, unang pasok ng January, at unang pasok pagkatapos ng November 1, sigurado po yan, may sulating formal. Papasok ka ng Pilipino, sulatin. Pagpasok mo ng English, ganun pa din. Pagka June, nambubunutan mo yon. Pero pagpasok mo ng New Year, pasusulatin ka muna. Susulat ka. Ngayon ayaw na natin, di ba? Gusto mo na nagtatype. Susulat mo na lang. Dati nagle-lecture yung teacher, tapos ikaw nagle-lecture din habang nakatingin ka sa kanya. Nakatingin ka doon sa tsoka niya, saan pumupunta. Ngayon pinipicturean eh. Alam mo yun, sino ba yung gustong nahihirapan? Kung meron lang madali para kay Paul, sana yon. Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng gawain ay pinapahirapan ng Diyos. Ito yung gusto niya. At dito mabibigyan parangal ng Diyos. Tingnan po natin ang accusation. Ang mga Hudyo na mga mananampalataya na loyal sa law ayon sa kay Dr. Lucas at sa mga mananampalataya ang mga leaders ng simbahan ng Jerusalem, sinabi, Paul, nagagalit sa iyo yung mga mananampalatayang Hudyo dito, akala nila hindi mo tinuturo ang law. O against ka sa law of Moses, ganito yung gawin natin. Okay, merong mga kalalakihan dito na nag-vow, tapos gagawin nila yung vow nila, ngayon samahan mo sila. Ito po yung pagpasok ng chapter 21, verse 27. Itong si Pablo, gagawin niya yun in obedience sa mga elders ng church. Pwede namang hindi. Pwede nang ipaglaban ito. Pwede sabihin, we don't follow the law, we follow the law of Christ. But para hindi masaktan ang kapwa niya Hudyo, at ang gagawin niya hindi naman against sa prinsipyo ng Biblia, ginawa niya po yun. Kaya lang, pagdating ng 27, when the 7 days, nasa chapter 21 po ako, when the 7 days were almost completed, patapos na, no? Alam niyo ba yun? Patapos na yung 7 araw, ito na po yung pagtatapos ng kanyang pangako, tapos magka-cleansing na sila. Mayroong nakakita sa kanya, the Jews from Asia. Merong mga Hudyo doon. Ang Epeso ay parte po ng Asia. At merong mga Hudyo sa Epeso. Merong Hudyo sa Galacia. At ma-highlight ang istorya ng Galacia pag pinag-usapan po natin. Sabi nila, seeing him in the temple. Baka isipin natin, Pastor, posible bang kilala si Paul ng mga Hudyo sa Asia? Yes. Tandaan po natin, inikot yan ni Paul. Isa rin sa kanyang ginawa ay nagtagal si Apostol Pablo ng 3 taon sa Epeso. Araw-araw po siyang nagtuturo. Imposible na hindi makilala si Pablo ng mga Hudyo, lalo na, sila'y galit sa kanya. Kaya anino pa lang ni Paul, malamang-lamang kumukulo na yung dugo ng mga Hudyo yan mula sa Asia. Nakita sa templo, ayun na yung problema. Stirred up the whole crowd and laid hands on him. Nakita siya sa templo at anong ginawa? Ito po yung ginawa nila. Yung stirred up, hindi po ito isang simpleng inudyukan yung mga Hudyo para samahan sila. Yung stirred up, tuloy-tuloy po ito na pag-uudyok. Hindi itong isang simpleng salita lang o isang simpleng pangungusap na sinabi lang, ito yun eh. Hindi po ito ganun kasimple. Paulit-ulit at tuloy-tuloy po nilang ginagawa yung bagay na to upang sa ganun makakuha sila ng audience at maakay ang mga Hudyo na labanan o hulihin si Pablo. Verse 28, crying out, Men of Israel, help! Isipin nyo. Nandun sila sa templo, is a place of prayer and silence. At merong nagsisigaw. Misa nakala ko mga simple, basta merong sumigaw, tapos nagtulong-tulong. Mga kapatid, nasa loob sila ng templo. Wala sila sa labas.
Kung ganito katahimik tapos merong sisigaw, hindi pwedeng hindi nyo titignan, right? Hindi pwedeng hindi nyo titignan. At paano nila makukuha yung audience? Sabi niya, this is the man who is teaching everyone everywhere. Grabe, no? Siya nagtuturo sa lahat at saang mga lugar against the people and the law and this place. Tatlong bagay na ayaw maririnig ng mga Hudyo na kinakalaban. Ang law, ang mga Israelita, at ang templo. Ganong kabigat po yon. Ganong kabigat. Sa laki ng templo, mga kapatid, merong mga Kristiyanong nagtitipon dito. Alam naman natin yun, ano? Pag binasa natin ang simula ng Acts, yung kasama ni James sa church at yung mga Hudyo sa Jerusalem, karamihan sila dito sa templo sila nagtitipon. And they still do their habits of prayer. Nananalangin pa rin ang mga yan, mga kapatid. Hindi yan yung isang time lang sila nandun, tapos nang masave sila, nagsilayas na, at nagsitayo na sila ng mga simbahan sa kanilang mga bahay. Those are Gentile churches na nagsimula sa labas ng Jerusalem. Pero yung Jerusalem mismo, nagtitipon po sila sa loob mismo ng templo. It's a place of prayer. Pero ito yung para makakuha ng audience at maudyukan ng mga taong ito, ito ang kanilang ginawa. Inakusahan si Pablo, nagtuturo siya against Israel, one, nagtuturo siya against the law of Moses, and especially the temple. Critical ba ang templo sa buhay ng mga Hudyo? Yes. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, kapag pinag-uusapan ng Israel, isa sa mga dinadalaw ng mga tao is the temple. Tagiba. Yung templo nila wala na. Nagiba na to, mga kapatid. Sinunog yan ng mga Babylonians. At ginamit nila ay yung mga dahon at sanga ng olive trees na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay malimit manalangin, kinuha yun at yun ang pinagsunog nila doon sa templo para makuha nila yung mga gold na nakalagay doon sa templo. Hindi po nila sinira yung templo, simply gusto lang nila itong sirain para wala na lugar panambahan ng mga Hudyo. Hindi po ganun kasimple yun. Gusto nilang kunin yung gold. Kuhanin yung gold at iuwi yun sa kanila o sa Rome at kusama nila gustong dalhin. Ang ginamit pa nila ay yung mga halaman sa Mount of Olives. Sinunog po yun hanggang makuha lahat. Walang natira, halos, at halos makita na lang yung kanyang foundation. Kaya yung isang bahagi ng wall na nandun, yun po yung pinupuntahan ng mga Hudyo, tinatawag nilang the Wailing Wall. Ayon sa iba, hindi daw yun yung mismong dingding ng Wall of Jerusalem. Yun daw ay dingding ng isang pagan god na gumamit doon sa templo. Whatever it is, yung mga Hudyo ay nananalangin pa rin po hanggang ngayon doon. Ito yung nakakatawa. Yung mga Hudyo who hate Christianity and even use Christianity para yumaman. Ganun po yung Israel. Kaya maraming lugar sa Israel ginagamit pa rin kung saan pumunta si Jesus Christ. Pero yung specialty nila is yung kanilang Wailing Wall. They cried on that. Sila'y patuloy na nananalangin na gusto nilang mabuo ulit at sila ay mag-sacrifice. Ang problema nila, nandun yung Dome of the Rock ng Muslim. Sa isang bahagi ng templo ng Jerusalem na nag-iba, doon po itinayo yung Dome of the Rock. Na kung saan yung mga Hudyo ay yung mga Muslim ay nananalangin. At maraming mga Hudyo, Muslim. Ano po? Dahil doon sa unang pananakot ng mga Muslim noon. Kung Hudyo ka, bibigyan kanila ng ID para masabi na ikaw ay Hudyo. Para wala kang persecution, mag-Muslim ka. Kaya dumami pong mga Hudyo na Muslim. Ayaw nila mahirapan. Kaya hanggang Wailing Wall na lang sila. Hindi na sila pwedeng
Hirap na hirap silang mahintay na tatayo ulit yung kanilang templo. Kailangan mag-iba muna yung Dome of the Rock. Kaya ganun ka-critical sa kanila to. Pag pinag-usapan yung templo, pag pinag-usapan yung Law of Moses, masyadong critical po sa kanila yon. Mabigat sa kanila kapag linabag mo ang Law of Moses. Pwedeng death penalty. At yung lugar, hindi rin siya pwedeng i-desecrate. Tapos ito po yung kanilang dinagdag. Moreover, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. Yun po yung malala, Ayon sa kasaysayan at nag-aral po ng kasaysayan ng Israel, meron daw silang nakitang sulat sa isang bahagi ng templo na kung saan bawal ang hindi Hudyo doon sa templo. Bago po tayo malito, may parte po yung templo is sa loob is the most holy place, high priest lang ang pwede pumasok. Sa labas ng most holy place ay meron silang tinatawag na holy place. Doon po nakalagay yung tinapay. Okay? Yung pinakain kay David nung siya tatakas kay Haring Saul. Then sa labas po nun, nandun po yung basin na kung saan pagkatapos pong mag-alay ng high priest, ay maghihilamo siya doon sa isang malaking palanggana. Kaya hindi plastic. Isang malaking palanggana tapos maghihilamo siya, tapos magpapalit ng damit. Sa likod po, yung susunod na part, ay yung tinatawag nilang pinag-aalaya ng sacrifice. Alam naman ninyo ang hiyawan, malaking hiyawan kasi ang baka sa taas. Tapos sa ilalim nun merong mga baga ng uling, yun po yung kinukuha ng high priest, yung malalagyan ng dugo. Tapos lalagyan niya ng insenso, yun yung ipinapasok niya sa most holy place. Yun po yung inner court ng temple. Sa labas po nun, yung tinatawag nilang karamihan mga priests, regular priests. Tapos merong court of men. Hudyo lang yun na lalaki. Tapos court of women. Tapos court of Gentiles. Sa court of Gentiles, doon sila nag-iibanghelyo. O para may idea po kayo, yung court of Gentiles, doon pinagtutumba ng ating Panginoong Jesucristo yung mga tagtitinda at nagpapalit ng pera. Court of Gentiles po yun. Dapat yung lugar na yun nag-iibanghelyo sila. Pwedeng pumasok doon yung Grego, yung mga hindi Hudyo, hanggang doon lang. Pag pumasok pa sila at umabot sila doon sa court of women and court of men, death penalty po yun. Kahit Romano pwedeng patayin doon. Okay, may karapatan yung mga Hudyo at binigay po sa kanila yon ng Rome na kahit Romano pumasok, pwede nilang patayin. Pag pumasok doon, death penalty. Ngayon, ang akusasyon kay Pablo para mayaya nila yung mga tao magkagulo, ito yung accusation. Meron siyang ipinasok na mga tao o mga Grego sa loob ng templo. Grabe, no? Susunod. For they had previously seen Trophimus, ayon sa verse 29, the Ephesians with him in the city. And they suppose that Paul had brought him into the temple. Assumption? Yes. Assumption. Ito po yung problema na ibinigay nila. Makakahikayat ba yan ng gulo? Yes. Makakahikayat po yan. Lapastangan mo yung templo, pwede ka na nilang patayin. Kaya kung pag-uusapan natin, pastor, si Pablo ba at this time pwedeng patayin ng mga Jew? Yes. Si Trophimus, kung makikita nila doon sa loob, obviously wala sa loob. Ang sinasabi, specific po si Dr. Lucas, sinabi ni Dr. Lucas, kasi nakita nila si Trophimus kasama ni Paul doon sa city, but not in the temple. Ang accusation ba kay Paul ay mga totoo? No. Hindi totoo. Paano magagawa ni Paul yun? Nasa cleansing period po siya for 7 days. Pero bakit meron mga Hudyo dyan
na galing sa Asia. Ang paniwala nila panahon po ito ng Pentecost. Hindi po ito yung Pentecost na ginagamit ng mga Kristiyano. Na Pentecost, bababa po yung tongues. Same moment, same date po ang mga yan. Pero pag sinabi ng mga Hudyo, ito yung regular na practice at pagpunta po ng Hudyo sa kanilang templo. Galing sa labas. Hindi po ito yung Pentecostes na mag-speak in tongues yung mga tao. Tapos ito yung dinulot, confusion. Tingnan po natin ang confusion. Then the city was stirred up, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and at once the gate were shut. Pag nababasa niyo yan, mga kapatid, sa Old Testament, nilabas yung tao sa temple, linabas sa syudad, and the city was closed. Death penalty po yung kasunod. Papatayin siya at babatuin siya. Stone to death po yan. Dito simpleng istorya, ano? Kaya kung sabi ko nga sa inyo, kung ako si Paul, ayoko nang dumaan dyan. I would rather go to Philippi and then pupunta kami ng Rome. Mas madali. Alam niyo ba yun? May bodyguard ka na mga ex-military. Ayaw mo ba yun? Kung merong konvertido na ex-military sa Philippines o sa Philippi, o di magandang isama yon. Ex-military to hindi yan basta-basta sasaktan ng mga kabaro po nila. Familiar kayo siguro, baka pag naririnig nyo, no, pag sinabi ng PMA, kamista niya yon, same date sila nag-graduate. Batchmate po yon. Batchmate. Hindi mag-aaway karaniwan po yan. Hindi yan magbabarilan. No? Si ex-senator Trillanes tsaka yung kaklase ko ng college, magkamista sila. Muntik na silang maging kwentro dahil magkamista sila, hindi sila nagtuloy. Nagsapong. Sabi nila, magkamista tayo. Ganun po. Pagka magkamista, friends po yan. Kahit meron silang issue, friends pa rin. Kaya mas madali, let's simply go to Philippi and have some help. Pero ito, iba mga kapatid, you have to go to Jerusalem. Alam ni Paul ito, hindi masakit, no? Alam ni Paul na dadaan siya dito. Sinabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka ng Jerusalem at pa-aresto pa kita doon at pabubugbog ka pa bago ka pupunta ng Rome. Yan po yung paraan kasi ng Diyos para kay Paul. Hindi po lahat ganito ang dinadanas. Ito yung kay Paul lang. Hindi po lahat. Ito yung gagawin po ng Diyos. Pero meron pong dumadaan dito simply to save a tribe. Familiar naman kayo kay Ming Kayani. Na-save yung tribe niya pero kailangan mamatay yung mga 5 misyonero before may bahagi ang salita ng Diyos by a woman evangelist. At na-save yung buong tribe. Okay? At isang Kristiyano mula sa kanilang tribo. Okay? Ganun lang po yan ang paraan ng Diyos eh. Pastor, meron bang, kung yung bang misyonero na yon, meron silang better strategy? Sana sinama na nila in the first place yung pinsan nila, ay yung kapatid nila, kasama nila sa ministry na babae. Baka iba yung dadaanan nila at hindi dead. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Pinabayaan mamatay yung misyonero at merong liwanag silang nakita. Yun po yung nag-joke sa kanila na merong mas makapangyarihan sa lahat ng senaryo na yun. Ayun po yung istorya ng misyonero na nandun, yung anak ng misyonero. Kaya mga kapatid, ikamamatay ni Apostol Pablo to kung iisipin po natin. Hindi to simpleng senaryo. Sinara yung syudad, ibig sabihin papatayin nandun sa labas. Kapag ginagawa po ito, lilabas ka sa syudad, death penalty kasunod. Kaya itong mga misyonero, mga kapatid kamukha ito, buhay po talaga yung tinataya together with their families. Buhay po talaga nakataya.
Verse 30. Tuloy na po natin sa 31. And as they were seeking to kill him, word came to the tribune of the cohort that all Jerusalem was in confusion. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. When they saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. Agoy. Sakit, di ba? Nilabas ka sa syudad para bugbugin at para patayin. Buti may chismosong nagkalat at umabot, mga kapatid, at umabot sa tribune na mayroong gulo sa Jerusalem. Kung hindi, patay na si Paul dyan. But alam natin yung plan of God. Hindi siya mamamatay dyan. Hindi siya dyan papatay. Hindi siya dyan mamamatay. Pero titikman niya yung sakit. Huhulihin siya. Kakalad ka rin siya palabas ng syudad. Pagdating sa labas ng syudad, bubugbugin at i-attempt na mapatay. Ito po, ang problema nito, hindi man alam ng karamihan anong ginagawa nila dyan. Hindi po nila alam. They simply ran at hindi nila alam anong ginagawa dyan. Makikita po natin sa ibang mga verses. Hindi naman nila alam kung anong ginagawa. Parang Facebook lang yan eh. Kakabasa kayong comments. Kakainis magbabasa ng comments sa Facebook. Tapos meron silang comment, di man binasa kung ano yung istorya. Tapos ang maganda doon, nag-aaway na yung dalawa, hindi man nila pinag-aawayan yung topic. Nasubukan niya na yan. Nag-aaway, merong issue na nangyari, may nag-comment, tapos may nag-comment doon sa comment. Tapos, nag-aaway na sila doon. Tapos, hindi man nila pinag-aawayan yung totoong issue. Facebook na nga, confused pa yung tao. Meron naman siyang pagkakataon na basahin na doon sa taas, di ba? You go up and just simply read what had happened and transpired para sa ganun alam mo yung senaryo, pero mag-aaway sila as you move on. Pinag-aawayan na nila yung pamilya nila at hindi nakasali yung issue. O baka marami na po ako nabasa ng ganun. No, merong nag-aaway na dalawang basketballistang babae, nag-aaway lang, pinaul lang, technical foul. Ang laki na ng issue. O ngayon, yung isa, kung ano nang sinabi ng mga tao, wala naman sila dun eh. Alam niyo yun? Pinagtatalunan na bandang huli, sinong mas magaling. Sandali, foul lang yan eh. Foul ang pinag-uusapan. Ngayon, pinag-uusapan niya na kung sinong mas magaling, si Reese o si Clark. O anong pakialam niyo dun? Ano pinag-uusapan? Pag tinignan mo yung picture, foul, hinampas sa kamay. Tapos sino na yung magaling, sino ang mas masikat, sino yung malaking pera. Tapos naglagay sila ng mga video, pinag-aawa yung Alam, kakatawa yung mga tao. Ganon din dito, mga kapatid. Hindi naman, eto, may narinig na sumisigaw, nakibugbog-bugbog na, hindi man nila alam kung ano nangyayari. But there is an intervention, that is in verse 33. Then the tribune came up and arrested and ordered him to be bound with 2 chains. Grabe naman to, no? Ang higpit, di ba? By the way, ang tribune, kapag absent po yung governor, out of town ng governor, yung tribune ang in charge sa lugar. At hindi po kokonting tao ang dinala, no? Pansinin niyo mga kapatid. Ayon sa 32, hindi ito maliit na komusyon. Baka kala nyo may 10 tao bumubugbog kay Apostol Pablo tapos papatayin. No. 32. He at once took soldiers and centurions. Yung centurion, meron pong tig-100 sundalo po yun. Kung centurions, malamang-lamang, 2 yan, may 200 na tao so sundalo ang dala. Tapos meron pa siya sariling sundalo ang dala. Ganun po karami ito. Kasi ganun kalaki yung komusyon, buong syudad ang nagugulo. Tapos kinuha si Paul. Ito yung nakakatawa. Kinadena, 2 kadena. Ito yung maganda rito, no?
Gusto ko sakin natin, subukan po natin yung ating imagination. Anong itsura ni Paul nung makuha siya ng tribune? Naka-Amerikana, di pa uso. Nakabarong, lalo nang hindi uso. Ito po yung itsura niya para maintindihan niyo ako. Si Pablo binubugbog bago siya nakuha ng tribune. Bugbog sarado yung tao at ang bumubugbog sa kanya buong Jerusalem, tapos ikakadena pa siya ng 2 kadena. Ganun kalupit yun. Isipin mo, bugbog sarado yung tao, tapos kakadena mo pa ng 2 kadena. Palagay mo ba, makakatakbo pa yun? Makakatakas pa siya, bugbog sarado siya, tapos meron pa siyang 2 kadenang nilagay. Isa nakakatawa yung senaryo, ano? Tapos ito yung tanong. He inquired who he was and what he had done. Some of the crowd were shouting one thing, some another. And as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks. Tingnan nyo. Sumugod yung mga tao, nakibugbog, hindi man nila alam anong nangyayari. Pag tinanong mo, bakit nyo binubugbog yan? Mali ko. Nakikisuntok lang ako rito eh. O ikaw, wala din, nakikisuntok lang ako. Anong dahilan? Well, hindi ko nga alam. Sinusuntok nila, sinuntok ko na din. Anong solusyon? Dalhin sa barracks. Verse 36. And when he came to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd. For the mob of the people followed, crying out, away with him. Tanong, kung ikaw si Paul, gusto mo bang mag-mission at ganito muna bago ka makarating sa mission place? Ayoko. Pero, kung ito ang dadaanan ng misyonero, gagawin niya po yun. Yung kwento ng mga mananampalataya sa Dupax del Norte, nung magturo po kami doon, sabi ko, paano dumating yung gospel sa inyo? Sabi ng isang babae, sabi na, pastor kami bugkalot. Mamumugot tao ng ulo yung mga parents talaga namin. Paano mabot yung gospel? Merong matapang na misyonero Pilipino nagbahagi ng salita ng Diyos sa Dupax del Norte. Anong ginawa? Anong kwento? Yun po yung nagkukwento na meron siyang kinaibigang bata, tapos yung bata magbibinatilyo na kailangan niyang makapugot ng ulo. At ang target niya, yung missionary na yon. Okay? Kaya nung nagkukwentuhan sila, nag-a-attempt na yung bugkalot na pupugot ng ulo. Eksakto yung misyonero may pinulot yata at something. Basta yumuko siya and then biglang dumaan sa likuran niya yung malaking tabak at naligtas yung misyonero. Tapos sinakap niya yung misyonero. Then mula noon din na sila nagkita yung kinaibigan niyang bata. And the rest is history. Yung pinuntahan namin ay halos, hindi ko alam kung mga igorot yung nakatira. Basta yung tinulugan namin, puro yero lang ang dingding. Tapos, buti may dala akong bonnet. Tapos dumating kami, February, umaambon-ambon pa. Sobrang lamig ng lugar. Pag tinanong mo nung trabaho nyo, kami pastor, may garden. Sabi niya, anong tanim mo sa garden? Repolyo tsaka Baguio Peach. Gano'ng kalaking garden? Mga 2 hektarya. Garden, 2 hektarya. Kailangan alam mo rin yung kasaysayan. Nung garden nyo, 2 hektarya. Sa amin, garden namin, 3 metro lang. Tamad pa kami magdilig. Tapos kayo, hektarya pala yung garden ninyo. Tapos sabi nung isa, yung bugkalot mismo, pastor, hindi na kami pumupugot ng ulo, huwag kang mag-alala, sabi niya. Sa susunod, pwede doon tayo sa kabila. Saan? Meron pa ba? Meron pa dyan, pastor. May daan dyan. Doon tayo. Meron pang 7 Christian churches. Doon tayo mag-aral. So, hindi na kami niyaya ulit nung kausap po namin. Pero doon sa lugar na kung saan kami, 7 kilometers pa yata doon sa bundok.
Parang ayoko na pumunta. But 7 kilometers pa doon sa bundok, meron pang 7 churches. Nangihinaya lang ako kasi hindi na kami bumalik. No. Sana nag-aral kami doon. And you'll be amazed. Yung mga pastor, ang gamit lang po nila ay yung magandang balita Biblia na kulay blue or green na merong pakpak ng kalapati. Ay, yung may kalapating mahaba yung buntot. But they do their ministry. At binabasa nila yung Biblia nila. Tapos tayong gaganda ng papel, puting-puti, di nyo binabasa. Kakaya naman. You know. Ako doon ako naghihinayang. Kung ako yung tatanungin, gusto ko bang bumalik ulit? Gusto ko. Yan po yung mga lugar na gusto kong pinupuntahan, yung walang nagtuturo. No, ayaw ko na pumunta sa mga syudad kasi meron silang mga access sa lahat ng bagay. Pero doon sa mga kabundukan, wala. Yun po yung, kung ako lang, given the choice, assign ako ng movement of the word, yun po yung places na gusto ko. Yung hindi nararating ng maraming kabiasnan. Walang mga resources, pagkukuhanan ng mga materials. Kung ako po, yun yung gusto kong target. Pero siyempre ayokong ganito kamukha kay Paul. Nabubugbugin muna ako bago ko paturuin. O pwede paturuin lang ako. Huwag nang bubugbog. Masakit naman kasi. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Pero si Pablo, yun po yung sovereign plan ng Diyos para sa kanya. He must go through it. Tayong lahat, mga kapatid. May plano ang Diyos wherein pag dumaan ka doon, yun po yung makakapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Lalalo mong pararangalin ang Diyos o itataas ang Diyos when you pass through that path. Kapag nandun kayo sa mga path na to, Pastor, sa akin, mahirap ang dinaranas ko. Pinapadaan ka ng Diyos dyan at gusto niya dyan ka dumaan para mas maparangalan mo siya. No, wala pong madaling ministry sa Kristyanismo. Kung akala niyo, Pastor, madali ba ang pagsisimula ng simbahan sa syudad? Hindi po. Minsan sabi ng iba, Pastor, madali sa inyo kasi probinsya, yung mga tao walang ginagawa. Anong tingin niyo sa probinsya namin? Tamad yung mga tao? May ginagawa sa inyo, may ginagawa din sa amin. Kung busy kayo, busy din sa amin. Tama ba? Unless wala kayong ginagawa. Bakit? Anong pinagkaiba ng teacher sa syudad tsaka teacher ng dito sa mga tarim? Di ba parehas lang kayo ng assignment? Parehas din yung lesson plan ay susulat ninyo. Gegradean din yun. Yung oras nila, hindi naman from 7 to 8. O 7, mali naman 8 hours yung pasok. Kayo din, 8 hours. Anong pinagkaiba? Ang maganda sa kanila, may traffic. Sa atin, walang sasakyan. O parehas din. Maglalakad ka din. Baka sabi, Pastor, mahirap sa amin, traffic. O mabuti sa inyo, traffic. Nakaupo ka pa din. Sa amin, walang traffic, pero naglalakad. Bakit? Walang sasakyan eh. Nung una ako pumunta dito, tapang-tapak, magba-Bible study ako ng 6 o'clock. Walang jeep. Saan ako makakahanap ng tricycle? Pastor sa plaza. Can you imagine? Nandun ang bahay namin sa housing, pupunta pa ako doon sa plaza. Kung nilakad ko yung papunta sa plaza at papunta doon sa Bible study ko, mas malapit. O, di ba? Parehas lang naman. Huwag sasabihin, Pastor, yung sa syudad kasi mas madali. Parehas lang po yun. Depende kung ano yung bubuksan na pintuan ng Diyos para sa atin. Yung ministry kung nasaan kayo, sabihin, Pastor, ako nahihirapan. Pinapadaan ka ng Diyos dyan. Ang importante is, will I accomplish the ministry? Gagawin ko ba yung ministry na nakalaan para sa akin? I-maximize ko ba yung time, yung effort na binigay ng Diyos sa akin para magawa ko yung ministry kung saan ako nandun? Di ba naisip? Sa lugar na ito, dito kayo nilagay ng Diyos. Di tayo pinanganak sa Amerika eh. Kasi dito tayo gagamitin.
Hindi tayo pinanganak sa Korea kasi takot din kayo mabugbog pagka North Korean kayo na ipanganak. Ayaw niya rin ang Vietnam dahil bawal dalhin ang Bible. Dahil pag labas mo yung Bible mo, tatali ka at toe mo lang, lalaki mo lang ng paa nakalagay doon sa lupa. Ayaw niyo yun. Kasi dito, pag sinaktan ka may human rights, doon wala. Pero mayroong may kaya doon. Kapag sinabihan mo yung Russian pastor, papipiliin mo siya, anong gusto mo? Magpastor ka sa Russia o ikaw ay magpastor ng Amerika? Simple lang sasagot sa'yo. Ayoko sa Amerika dahil hindi ko alam kung sino yung born again. Sa amin, sigurado ako, pag nasa church namin, born again yun. Bakit? Persecuted yun eh. Sa Amerika, nagpe-persecute. Kaya mahirap sa inyo, hindi nyo kilala born again. Yun po yung problema sa democratic countries. Hindi mo alam sino yung born again. Bakit? Kasi pwede kang maki-church eh. Di ka naman persecuted. Ang mahirap, yung mananampalataya, konting sakit lang, labas ng church. Kaya mga kapatid, nahihirapan ka ba sa ministry? Siguro di naman ganito kalala yun sa'yo. Di ka naman binubugbog para makarating ka lang sa mission na gagawin mo. Kung ano man yung ministry na sa'yo, gawin po natin para sa kararangal ng Diyos. Tandaan po natin, pinadaan ka ng Diyos diyan dahil ang Diyos ay soberanong Diyos that He will accomplish His plan and His purpose. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. We don't have this trial kamukha ni Apostol Pablo. Kahit po yung ibang mga mananampalataya sa ibang lugar. Hindi kami parehas ng kahirapang pisikal. Pero ginamit niyo po sila para kayo ay maparangalan at mabigyan po ng luwalhati at ma-accomplish ang mga ministry na binigay niyo po sa kanila. Alam po namin, ganon din sa amin. Na meron po kayong i-accomplish through us. Tulungan niyo po kami. Kung nahihirapan po kami, mas hirap si Apostol Pablo. Kung nahihirapan kami, mas hirap yung mga pastor ng Romania. Kung nahihirapan kami, mas hirap yung mga misyonero ng Vietnam. Pero hinayaan niyo kami na nandito para magamit po kami na may bahagi ang inyong mabuting balita. Tulungan kami na magawa po namin ito para sa inyong kaluwalhatian at sa inyong karangalan. Pagkat alam po namin, meron po kayong i-accomplish through us. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.